Yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon tayo ditong home service na automatic na washing machine. Ang brand niya ay Samsung Wobble Technology. At ang problema daw nito mga kabutingting ay ayaw daw gumana yung pulsator at ayaw daw magkarga ng tubig. Pero mayroon siyang power. So try natin ito dahil hindi pa pala nakasaksak yung kanyang power cord. Yan, saksak ko lang muna. So yan, nakasaksak na yung power cord. So ngayon ay open lang natin itong tubig. Yan. So try natin ito dahil ito daw ay may power pero ayaw gumana yung kanyang pulsator. Ayaw din daw mag-spin at ayaw magkarga ng tubig. So on lang natin ito. Yan, kung nakikita nyo ay may power nga. Try natin ito sa water level sa 15 minutes lang. Yan, tapos play lang natin. Yan. Kung nakikita nyo, dapat ayan ay magkakarga na ng tubig. So magbibilang lang ako dito ng hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan, kung nakikita nyo ay wala pa ring tubig na nagkakarga. Ayan ay pwede nating buksan para makikita nyo. Dahil kahit itong takip na ito, kahit bubuksan natin ay dapat magkakarga pa rin yan siya ng tubig. So kung nakikita nyo ay wala. Kasi ang pagkarga ng tubig, dapat pag naka-start na ay automatic yan. Mayroon seconds lang magkakarga na yan siya ng tubig. Pero kung nakikita nyo ay wala. So ibig sabihin, tama nga yung sinabi ng may-ari na ito daw ay may power pero ayaw daw gumana. Ayan, tanggalin lang natin yung pinaka power cord nya. Patayin lang din natin yung tubig. At yan, bali bago ko nga pala ito umpisahan na kalikutin mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, i-confirm lang natin ngayon mga kabutingting na board nga ang problema. So, para ma-confirm natin na board ang problema, so ito ay ating imamanual. So, tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Yan, bali stipot lang muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng tornilyo. So ayan mga kabutingting, na-open ko na yung pinaka-cover nya. So ngayon ay lalagay ko lang yung aking tripod para makita nyo kung ano yung aking gagawin. Yan. Sunod, kukuha lang ako ng wire na 6 na piraso para ma-confirm natin na yung pinaka-problema nito ay yung kanyang board. Dahil ako naman mga kabutingting ay hindi ako board technician at inamin ko na yan sa may-ari at actually ay nagkasundo na rin kami sa may-ari na ito ay ko-convert sa manual dahil ako naman ay hindi naman talaga ako board technician. So kukuha lang ako ng wire. Ayan, ito yung wire. Yan ay 6 na piraso. So ito ay tatanggalin lang natin para yatang matigas. Ayan. Tapos ito rin, tanggalin din natin itong power cord. Ito yung linya sa power cord. Hindi masyadong kita. Yan. So ito ay sisiksikan lang natin ito ng wire mga kabutingting. Ito mayroon ako ditong wire na blue, pula, kulay black, kulay gray. Ayan. Ngayon itong blue at saka pula ay tatapat lang natin ito doon sa yan para kitang kita dito sa wire na ito kung anong kulay para hindi ka malilito. Yan, siksik lang natin ito. Kung sa bagay i-confirm lang natin na yung motor ay okay at yung board ang may problema. So siksik ko lang itong aking mga wire dito. So dito mga kabutingting ay pinas forward ko ito at ayang aking siniksik na mga wire ay itatapat mo lang sa kung anong kulay ang lalagyan mo ng wire. Halimbawa pula, asol,
itim or puti. Pero yung puti na yan ay kinabitan ko ng kulay gray yan dahil wala akong available na wire na kulay puti, kaya aking ginamit ay kulay gray. So ayan, mayroon nang nakasiksik dito sa papuntang baba. Mayroon ako ditong wire na isiniksik, yung kulay gray, tsaka pula, tsaka black, tsaka yung kulay asol. Ngayon naman ay sisiksikan din natin yung power cord, dudugtungan natin dahil wala muna akong puputulin. Yan, bali itong kulay asol ang gagawin kong, yan, isisiksik ko ito dito sa power cord para matrace lang natin kung okay ba yung motor nito, dahil ito naman ay hindi pa tinesting. Bali trace lang natin kung okay ba yung motor nito kasi ayaw niyang gumana. So ayan, meron nang nakasiksik sa power cord. Ang siniksik ko naman dyan ay kulay blue at saka kulay gray. Kuha na tayo ng side cutter. Babalatan natin tong isang linya, tong kulay asol, dahil wala pang ano to, di pa nabalatan yung dulo. Ayan. Ngayon, itong kulay gray, yan, ito yung linya, para hindi kayo malito. Ano ko nga tong wire na ito para kitang kita. Yan, itong dalawa na ito yung linya sa power cord. Yan, itong hawak-hawak ko. So kahit saan dito ay kunin lang natin yung, ba't namatay? Yan, nasagi pa yung ilaw kaya namatay. Yan, kahit saan dito ay kabit lang natin dito sa kulay gray. Itong kulay gray na ito ay katapat niyan ay kulay puti kasi yan yung common. Yan kita ba? Yan. So yan, bali pagsama lang natin ito dito. Yan. Kahit wag na ito, didiretso na natin itong gray na ito dito sa kulay puti. Diretso na yan. Kabit lang natin dito or isiksik natin dito sa ano nya. Nakasakit kasi ito. So ayan, yung isang kulay gray ay galing sa power cord ay diniretso ko dito sa, ayan, dito sa kulay puti. Ayan kitang kita naman yata. So ngayon, itong isang linya sa power cord, itong blue na ito ay, yan, bali itatap, ito naman yung itatap natin dito sa kulay asol at saka pula. Yan, tapos saksak ko lang dito yung, yan, yung kanyang, ito yung pinaka power cord nya. Yan, nakasaksak na. Medyo mahirap ito isang kamay lang kasi. Yan, para makita nyo lang. Dali ayos ko lang. Yan, dyan ka na nga, para itap-tap ko lang. Hirap Yan, itong kulay asol na ito ay tatap natin dito sa isang linya sa power cord, dahil yung isang linya sa power cord ay nakadiretso na doon sa common, sa kulay puti. So yan, bali kikis-kis ko na. At kung nakikita nyo ay gumagana na. Yan. Tapos ito namang pula ay itatap naman natin dito. Yan, umaandar na rin. So ngayon ay hanapin natin yung para sa dryer. So tanggalin ko lang yung power cord. Yan. Tapos dito ako mag-una sa kung sa bagay yung itim na ito. Yan, kabit lang natin ito sa isang linya sa power cord. Hirap magpaliwanag pa naman mga kabutingting, hindi tayo teacher nito. So itong isang linya sa power cord at saka yung isiniksik ko na kulay black, ayan ay patungong papuntang drain motor. At yung isang linya niyan, ayan ay nakamatic na nakakabit doon sa isang linya papunta doon sa motor. So ngayon ay yan, itong kulay pula at saka asol, ganyan lang natin. Dahil wala naman kasi tayong alalay. Yan, bali saksak ko lang dito yung power cord ulit. Yan, nakasaksak na. So ngayon ay bali antayin lang natin na lumalagapak. Pero parang may narinig na akong lumalagapak. So ito, dali lang ayusin ko lang yung aking tripod. Yan. So ito ay tatap lang natin dito sa pula, kung sa baga hanapin natin dito kung alin yung para sa spin. So dito tayo sa pula mag-una. Yan, kung nakikita nyo ay
gumagana naman yung pulsator, pero dapat ang gagana niyan ay yung kanyang tab. So ngayon lipat natin ito dito sa kulay asol. So yan, kung nakikita nyo ay nag-i-spin na siya. Ayan o. Yan, kung nakikita nyo. Ang hirap magpaliwanag mga kabuting-ting para maintindihan. So ayan, bali ngayon ay tatanggalin ko na ito. Kung sabaga ito ay ginawa ko lang para ma-confirm na ang pinaka problema nito ay yung kanyang board. Ako naman kasi ay hindi board technician, at gaya nga na sinabi ko, ako ay experience lang, at ito ay inano ko na sa may-ari. Kung sabaga nagkausap na kami ng may-ari na ito ay aking i-convert sa manual. So at gusto rin pala ng may-ari mga kabuting-ting na ito ay dapat daw ay kusa siyang magkarga ng tubig, yung kung sabaga hindi na siya magtabo-tabo. So ito ay testing natin yung kanyang solenoid kung ito ba ay okay. So siksikan pala natin ito ulit. Tinanggal ko pa. Yan. Ganon din tong isa, siksikan din natin yung isang linya sa power cord. Kung gagayahin nyo tong aking pamamaraan mga kabuting-ting ay konting pag-iingat lang dahil ito ay medyo delikado. So ito ay ating irerekta. Ito naman ay 220 volt naman ito, 220 AC volt, kaya pwede ito dito na irekta sa mismong power cord. So ayan. So sunod natin gagawin ay i-on lang natin yung tubig. Yan, naka-on na yung tubig. Sunod, dahil lang sabi ng may-ari, ito daw hindi nagkakarga ng tubig. So ngayon malalaman natin kung ito ba ay magkarga ng tubig, kung ayan ay ating irerekta. So saksak lang natin yung power cord. Ayan, kung nakikita nyo ay tumagas na. Ayan o. Narinig nyo din naman siguro na may medyo malabo kasi yung salamin. Ayan o, nagkakarga na ng tubig. So ayan ay tama na. Baka mamaya ay mapuno. Tapos sugutin na natin. So ibig sabihin, ang pinaka problema nito ay yung board. So dahil hindi naman ako board technician, abay hindi ko na to papakailaman dahil sabi ko nga ay kami ay nagkausap na ng may-ari nito na i-convert ko to sa manual. So ang susunod lang na gagawin ko diyan ay yan, itong kanyang takip dito ay magbubutas muna ako at kakabit ko na rin yung wash timer, at yung pagbubutas nito at yung sa kabit sa timer hindi ko na ipapakita nang sa ganun hindi masyadong humaba yung video natin dahil marami na rin naman akong upload nito kung paano magbutas dyan. At iwasan nyo lang na yung paglagay nyo sa timer ay wala kayong tatamaan para wala kayong dyan, kung sabaga tatanggalin. At ito mga kabuting-ting ay magtatatlo tayo ng switch. Magtatatlo ako dito ng switch dahil papaganahin din daw kasi itong pagkarga ng tubig, itong solenoid, para nang sa ganun ay hindi na sila magkarga-karga pa. So dapat ay paganahin din natin, kaya magtatatlong switch tayo. So yan, stay put lang muna kayo dyan at tatrabahuin ko muna yung pagbubutas nito. So yan mga kabuting-ting, bali na set up ko na yung spin timer at saka ganon din yung wash timer at ganon din yung tatlong switch. Yan. At bago ko nga pala ito ay wirings mga kabuting-ting. Yan, sa mga master ko dyan ay pasensya na. Ako po ay hindi talaga board technician. Kaya ang ginagawa ko ay convert to manual. Dahil di ko naman kasi ito pinag-aralan. At depende na lang din sa may-ari kung papayag yung may-ari na i-convert sa manual. So yung may-ari naman nito ay pumayag. So kaya nagiging manual ito. So yan, tayo ay magwa-wirings mga kabuting-ting. So una lang natin gagawin, itong linya sa power cord ay kukunin lang natin yung yan. Hanapin lang natin yung kulay puti rito, kung alin ba ang natapat dyan na kulay. So ito yung kulay dilaw. At itong dilaw na ito, yan, ayan ay nakakonect doon sa common at sa isang linya dito sa solenoid. So ito ay ating
ikakabit lang dito sa isang linya sa power cord. Yan. Tapos ayan ay ating balatan. Tapos ayan ay ating ipagsasama lang. Sunod, lalagyan lang natin ito ng electrical tape. So ayan, kung nakikita nyo ay mayroon na siyang electrical tape. Susunod naman natin gagawin itong linya sa isang power cord ay ikabit naman natin ito dito sa yan, sa mga switch. Tatlong switch para masupplyan itong tatlong switch. So ayan mga kabutingting, bali na naikabit ko na yung wire, isang linya sa power cord dito sa mga switch nya. Ayan o, kung nakikita nyo ay kulay puti, ganon din dito kulay puti. Yan, at dito, ito naman yung pinakadulo. So ito dahil wala naman tayong susuplayan na yan, so puputulin lang natin yan. Ulitin ko, yung isang linya sa power cord ay inilagay ko dito sa common, ayan, sa kulay puti. Pero yung kadugtong ng puti ay itong dilaw. At kaya nagiging ganito ang itsura niyan dahil gusto kasi ng may-ari na hindi sila magkarga ng tubig. So ang ginawa ko ay isinama ko na rin yung isang linya sa solenoid. Ito yung magkakarga ng tubig dito sa yan. Kinabit ko dito sa yan, sa isang linya sa power cord. At yung isa naman ay ikinabit ko lang sa tatlong switch. Ito, yan, yung tatlo na yan. So sunod lang natin gagawin dyan ay kukunin lang natin ito. Yan, itong asul at saka pula, kung natandaan nyo kanina nung itinisting ko, itong pula na ito ay ito yung pulsator lang ang umikot. Ito namang asul na ito ay ito yung para sa spin. So ang gagawin lang natin dyan ay kukonek naman natin itong dalawa na ito. Yan, dalawa na ito dito sa wash timer, dito sa dalawa na yan. Yan, ayan ay dalawa yan, kaso hindi masyadong kita. Ayan, basta dalawa yan. Tapos ayan ay kahit naman magkabaliktaran yan dyan, itong reverse, counterclockwise tsaka clockwise, ayan ay walang problema kung ayan ay magkabaliktaran. So itong asol at tsaka pula ay ikakabit lang natin dito. Yan, sa dalawa na yan. At kung napansin nyo, mayroon ng isang wire dito, ito ay common. So itong common na ito ay mamaya na yan. So yan, ikakabit ko lang itong dalawa na ito. So ayan, kung nakikita nyo ay naikabit ko na yung pula at saka asol. So ako ay naglalagay ako ng ganito. Kung mayroon kayong sinkable tube, pwedeng sinkable tube ang gagamitin nyo. Ang purpose ko naman kung bakit nilalagyan ko siya ng ganito, para kung sakaling mag-i-spark yan dyan, ay hindi yan siya basta-basta mag-aabot. Kaya ito ay nilalagyan ko ng ganito. At kung magtanong naman kayo kung saan ko ito nakukuha, itong mga ito, yung kulay puti na ito ay ano lang yan, sa wirings ng electric pan, tinatanggal ko yung loob. So ito na yun siya. Yan, yung tatlo na yan. Yan lang yung purpose. Kung sa para-paraan lang mga kabutingting. So susunod lang natin gagawin ay kukuha lang tayo dito sa isang linya dito sa spin timer at ikakabit naman natin ito dito sa kulay asol. Kahit saan dito sa dalawang linya sa spin timer ay pwede mong ikakabit dyan dito sa kulay asol. So para hindi ka malilito ay itong kulay gray ang ikakabit natin. Sabi ko nga ay kahit saan dyan sa dalawa na yan ay pwedeng ikabit dito sa kulay asol. At kung magtatanong ka kung bakit sa kulay asol ko ikabit yung isang linya galing sa spin timer, dahil ito yung para sa spin. So ito ay ating babalatan lang. Tapos ayan ay ating ikukunik lang dito. Sunod ayan ay ating lalagyan lang ng electrical tape. So ayan, kung nakita nyo ay mayroon na siyang electrical tape. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung pag-electrical tape. Ayan, ang pag-electrical tape ay napakadali lang. So tapos na tayo dito. So sunod naman natin gagawin, kung nakikita nyo itong sinabi ko kanina na mayroon ng wire na nakakabit sa common, ito ay ating ikakabit lang dito sa switch. Pasok lang natin ito sa butas.
At sunod naman ay itong wire na ito ay ikukunik lang natin dito sa tornilyo na yan. So ayan, kung nakikita nyo ay nakakunik na. So itong sobra na ito ay puputulin na natin. Yan. Tapos ito ay huhugutin natin dito sa ilalim. Ayan. Ayan. So ito ay tapos na dito. So yan ay pwede na nating takpan or ikakabit natin yung takip. So yan, natakpan na. So sunod lang natin gagawin ay itong isang linya na naiwan dito sa spin timer ay ipagsama lang natin yung kulay black. Itong black na ito, yan ito. Itong black na ito ay ito naman yung papuntang linya, papuntang drain motor. So yan ay ating ipagsasama lang dito. Yan. Ito. Yan, magbabalat lang tayo dito. Tapos balatan din natin itong pula na ito dahil maiksi. Yan. Tapos ito ay kukunik natin dito sa aking binalatan. Dito sa kulay itim na papuntang drain motor. Tapos ayan ay lalagyan lang natin ng electrical tape. So ayan, kung nakita nyo ay mayroon na siyang electrical tape. Ngayon naman, sinadya ko ito na wag mo nang putulin or binalatan ko lang dito para ito ay mahaba. At ngayon ay kukonek naman natin ito, itong wire na ito ay dito sa switch sa yan, para sa drain motor at saka para sa spin. Ayan yung gamit nitong isang switch na nasa dulo. So ito ay ating huhugutin lang. Tapos ito ay ating babalatan. Tapos ikukunik naman natin itong binalatan natin dito sa yan, sa isang tornilyo. So yan, nakakunik na mga kabutingting dito sa tornilyo or nakaipit. Susunod lang natin gagawin ay puputulin lang natin yan. Tapos huhugutin natin ito. Yan. Tapos yung isang linya sa solenoid, itong pagkarga ng tubig, yan, kung nakikita nyo ay itong asol ay dinugtungan ko na lang din ng asol, yan, para humaba at para hindi kayo malilito, kaya asol sa asol din ang nilagay ko. So itong linya sa isang solenoid ay kakabit natin dito sa switch dito. At ito namang isang linya sa solenoid ay nakakabit na yan dito kanina pa. Sa umpisa na aking ginawa, yung nilagyan ko ng electrical tape doon sa isang linya sa power cord. So sunod lang ay kakabit natin ito. Yan, itong asol. Pasok lang natin dito sa pinakagitnang switch. Yan ay may butas. Yan. Tapos balatan lang natin. Sunod, ikukunik lang natin or iipit natin dito sa isang tornilyo. So ayan, nakikita nyo ay nakakunik na. So ito ay puputulin na natin. Yan. So tapos na tayo mag-wirings mga kabutingting. So gagawin lang natin ay ayusin lang natin itong wirings. At bago natin ito aayusin ay sisiguraduhin lang natin na tayo ay hindi nagkamali. So kukuha lang ako ng tester. So ito na yung aking tester mga kabutingting. So tatanggalin ko lang ito sa loob. Yan, connect na natin itong test probe. Ngayon power on lang natin at select natin ito sa OL. Yan. Kita ba? Ayan, kitang kita. So kukunin ko lang yung power cord. So ito na yon mga kabutingting. So para hindi tayo mahirapan, lagay muna natin yan dyan. Kita pa rin naman. So ilagay lang muna natin itong switch. At pasensya na, hindi ko pa nalinisan yung switch. Ako kasi ay hindi bumibili ng bago ng ganito. Dahil bukod dito kasi sa amin medyo may kamahalan. At yung replacement nito na knob or switch handle ay hindi matibay para sa akin ha. So pag mga ganito ay doon lang ako sa junk shop bumibili. So ito ay ating i-connect muna. Kung sa baga lilinisan ko na lang yan mamaya. Yan.
Tapos patayin muna natin lahat ng switch. Yan. Ngayon lalagay lang natin isang test probe dito. Test probe, yung dalawang test probe. Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. So ibig sabihin good yung ating pag-wirings, dahil kung nagkamali ako ng wirings ay dapat ayan ay mayroong magbabaser or mayroon tayong mare-reading. So ngayon ay si-switch lang natin ito. Dapat ay wala pa rin yang mare-reading. Saka lang yan dapat may mare-reading kapag ito ay ating i-on yung wash timer. Ayan. Kung nakikita nyo ay nag-on. Ngayon naman papatayin lang natin. Kahit gumagana ito, basta patayin mo lang yung switch, ayan ay wala na tayong mare-reading. Susunod naman itong nasa gitna na switch ay ito yung para sa pagkarga ng tubig. Ito kung i-on mo ito ay automatic na mayroon tayong mare-reading or pwedeng mag-buzzer yan. Yan, kung nakikita nyo ay yan mayroon tayong nare-reading. So patayin lang natin. Sunod naman ay dito naman tayo sa switch para sa spin timer at saka para sa drain motor. Kung i-on mo ito, dapat mayroon tayong mare-reading sa ating tester, kasi ayan ay nakakabit na yung isang linya dyan doon sa drain motor. Kaya dapat ay mayroon tayong mare-reading. Ayan, dalawa kasi ang dinadala nitong switch na to, gaya ng sinabi ko kanina, para sa drain motor at para sa spin timer. So ayan ay kahit pag ikutin natin ito ay magkakaroon pa rin yan siya ng reading. Ayan, kung naririnig nyo ay nagbabasher. Pero kung papatayin natin yan, dapat ay mayroon pa rin tayong may reading, dahil dapat ay wala pala tayong mare-reading kahit naka-on yung kanyang wash timer, spin timer. Ang gulo mo tinga. So yan, okay na yung ating wiring connection. So papatayin na natin yung ating tester dahil matakaw sa battery. So sunod ay iayos ko lang yung kanyang yung kanyang wirings para hindi pangit tignan or kalat. Yan, kukuha lang ako ng cable tie. So yan, mayroon na ako ditong cable tie. So ito ay cable tie ang ilalagay ko, dahil kung electrical tape ay baka mamaya ay magdikit-dikit lalo. Kaya cable tie lang yung aking ilalagay. Oops, tutumba pa. Yan, putulin lang natin. Sunod ay tingnan natin kung ako ba ay saktong-sakto ba yung pag set up ko sa spin timer at saka sa wash timer, na ito ba ay sasaklo ba dito, kasi kung ako ay magkamali, nako malaki na naman ang trabahoin. So try natin itong takpan. Oops, anak ng tipaklong, tutumba pang kagwang Dali, ayusin ko na muna yung aking tripod. So ayan, ayos na yung tripod. So ito yung ating try natin okay ba yung aking pag set up sa timer. Kaso tumatama yung timer dito. Yan, kabit lang natin. So ayan na mga kabutingting, okay na yan. So ayan ay ating tatakpan lang pala ito. So dito mga kabutingting ay fast forward natin, at sa mga gustong nagpa-shoutout ay pasensya na, sa next video na lang ako mag shoutout mga kabutingting. Yan, pasensya na po. So ayan na mga kabutingting, ang problema ito, bakit ito ay hindi pala naayos pagpasak ito. So ito mga kabutingting ay lilinisan ko muna ito dahil napakadumi, nakakaya sa may-ari. Yan, continue ko mamaya kung
malinisan ko na ito, yan, ito ay malinisan ko na ito, ay continue natin, i-actual natin mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, nalinisan ko na yung kanyang knob. Yan, kung nakikita nyo. Susunod, ito ay ating isasaksak lang dito sa saksakan, sa outlet. Tanggalin na natin itong aking extension. So yan, nakasaksak na. So sunod lang natin gagawin ay magkakarga muna tayo ng tubig. Yan, naka-on naman. So ito tayo ay magkakarga ng tubig. So itong switch na nasa gitna, ito ay ating i-on lang natin, at dapat yan ay mayroon lang tatagas. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon na siyang tagas, at para yatang mahina. Yan, padami-damihin lang natin ng tubig yan mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, medyo madami-dami na ng tubig at napakahina ng tubig nila, kaya ang ginawa ko ay may tubig yung laman yung kanilang, ayan, sa bote ng mineral. So binuhos ko dito dahil napakahina ng tubig. So ngayon kung halimbawa okay na yung level ng tubig, so ang gagawin nyo lang para hindi na magkarga ay patayin nyo lang yung kanyang switch. Yan, and kung nakikita nyo ay yan, tulo-tulo na lang, kung sabaga papatay rin yan. Yan, sunod ay ang gagawin naman natin dyan ay i-on naman natin itong switch para sa dito sa wash timer. Kaya ko siya nilalagyan ng mga switch ay kung halimbawa ay may sira itong wash timer, magagamit pa yung spin timer. Pag sira yung wash timer, magagamit pa yung spin timer. Kung sira naman itong spin timer, magagamit naman itong wash timer. So yun lang. So dahil nakauna yan, so ito ay ating ikot lang. At kung nakikita nyo ay wala na ring tagas yung dito para sa pagkarga ng tubig. At kung nakikita nyo naman ay yan, gumagana na. Ayan, at nagre-reverse din yan syempre. So ito naman ay testing lang. So ang gagawin natin ay wag na natin itong patapusin. So ang gagawin natin ay papatayin lang natin yan, yung pinaka switch. Kahit ayan ay naka-on, hindi na yan gagana. Yan yung nakikita nyo. So sunod lang natin gagawin ito ay i-on naman natin itong switch na ito para ilabas na yung tubig kung sabaga magdi-drain. Yan, ito ay ating i-on lang. Tignan natin dito kung tatagas ba yung tubig. Yan, hindi, yan, kung nakikita nyo, ayan, tumatagas na. So ngayon ay aantayin naman natin na maubos yung tubig dito, saka natin ikutin yung spin timer. So ayan, bali antayin lang natin, ayan ay maubos yung tubig dito. Pero ayan ay konti na lang din naman, halos wala ng tubig. Mayroon pa rin, ayan o. So pero ayan ay pwede naman na dahil ito naman ay testing lang. Pero kung halimbawa ay mayroon na talagang karga, dapat ay yung mahina na yung pagtagas ng tubig dyan sa hose, or kung wala nang, kung sabagay dapat ay wala nang tubig dyan na tatagas bago natin iikutin yung kanyang spin timer. So ikutin lang natin ito dahil ito naman ay testing lang. Titignan natin kung ayan ay mag dryer. Yan, kung nakikita nyo ay nagda-dryer na. So yan, okay na sa all right yan mga kabutingting. So dyan na muna yan. So ayan ay dito ko na siguro tapusin yung video natin mga kabutingting, dahil ituturo ko pa sa may-ari ito kung paano gagamitin yan. At kung gusto mo pala, ayan dito pala mga kabutingting ay hindi ko pa natakpan at hindi ko pa siya itinurnilyo. Yan, ayan naman na yung pagturnilyo dyan, or yung pagbalik sa likod ay wala, napakadali na lang yan, kaya hindi ko na ipapakita yan. At wala na rin naman akong gagawin dyan, kung sabaga ibabalik ko lang yung mga tornilyo dyan, tsaka yung takip doon sa likod. So yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito, at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-like at pag-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.
So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po mga kabutingting.